Nagpaalang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos at muli nagkasama-sama tayo dito po sa Mobile Bible School sa Pauline Epistle. Sa ating pong pag-aaral ay nawa patuloy po nating maranasan ang pagsama po ng Banal na Espiritu Santo. Tayo muna po ay manalangin. Maaari ko po bang hilingan si Sir Jerry para tayo po ay panimulaan po sa panalangin? Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa ganitong gawain na pinagkaloob mo sa amin. Kami po ay iyong mga manggagawa na nagnanais na mas malalim pang pagkakakilala sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga ministeryo na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa ganitong pagkakataon na kami po ay nagtipon-tipon upang mag-aral ng mga kautusan, mga aral na nais mo na ito ay aming gamitin sa anumang aming pagmi-minister sa aming mga kapwa. Maraming salamat po kay Joshua na siyang namumuno ngayon na basbasan mo po nawa siya, Ama. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, pag-uunawa at malalim na pananalig sa iyong kapangyarihan. Maraming maraming po salamat, Ama, sa iyong kasagutan sa aking panalangin sa aming panalangin. Hihanda mo po ang puso ng bawat isa na makinig, matuto, at um, maisabuhay kung ano man ang aming pag-aaralan, lalong-lalo na sa First Thessalonians. Maraming salamat po. Ang pagpupuri ay para sa iyo. All for Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Sir Jerry, sa inyong pagsisimula sa panalangin po. Tunay na ang lahat ay para sa Panginoong Kristo sapagkat ito ay dahil sa Kanya, para sa Kanya at para po sa Kanyang karangalan. Ngayon po ay nandito na tayo sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ayan, medyo mahaba-haba na po ang nalakbay natin sa mga sulat na ito at tayo ay talagang pinalakas ng Panginoon, pinatibay ang ating pananampalataya, pagkakilala po sa ating Panginoong Kristo, sa ating Diyos Ama, sa pagkilos at sa persona, ang Banal na Espiritu Santo na patuloy na gumagabay po sa atin. Yun po, at talagang papasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataon po na yan po, pagpasensyahan nyo na po na humihina yata yung internet po namin. Nawala po ng bahagya yung ating pong uh, tayo po nagpapatuloy dito po sa Pauline Epistle, First Thessalonians. Yan. So, ito pong Thessalonians ay noon ng pagkakakilala po sa Thessalonica ay o Saloniki o Thessaloniki sa iba pong bigkas ay Fermi. Yan. So ito pong lugar na ito, ang tawag po sa kanya noon ay Fermi, pero ito po ay ni-refound ni Cassander noong 315 BC at pinangalanan po ito na Thessalonica at ang pangalan po na ito ay nanggaling sa pangalan ng kanyang asawa. Yan. Ito pong si Thessalonica ay stepsister po ni Alexander the Great. At makikita po natin yung mga lugar na nagko-conquer nung unang panahon. Talagang yun yung madalas po nilang gawin, ano? Pinapangalan nila sa conqueror o kaya sa asawa o sa mahal sa buhay nung conqueror yung isang lugar. Katulad na lamang dito po sa atin, kaya naging Philippines po ang pangalan ng ating bansa. Ano? At hindi katulad
ng iba sa Macedonian and Roman times, ito pong Thessalonica ay isang mahalagang lugar. Yan, at ito pong Thessalonica ay ginawang capital ng province of Macedonia noong 164 BC. Yan, ito po ay naano ng mga Romans. Wait lang po, excuse me lang po, medyo may noise lang. Amen. Hallelujah. Sige po, pray nga muna po tayo ulit. Lord, salamat po. Binabasbasa namin, O Diyos, ang aming pagtatalakayan na to. Ano man ang gawa ng kaaway na nais makialam sa pangalan ni Jesus. Ito po yung aming sinasansala. Banal na Espiritu Santo, patuloy po kayong makialam sa amin. I-cover niyo po ng yung banal na dugo, Panginoong Isukristo, ang aming pong pagtitipon. At aming Ama, para sa yung lahat na ito, para sa karangalan mo, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, ng aming pagtatalakayan ay maging mabunga. Salamat, Panginoon, anuman ang ingay sa paligid, anuman ang mga bagay na nagkukos ng disturbances, naniniwala kami na ikaw, Banal na Espiritu Santo, ang patuloy na kikilos sa amin para magkaroon ng kayusan ang pagtatalakayan na to. Salamat, Panginoon, maging pagpapala ang bawat mensaheng aming maaaral, hindi lamang manatili ito sa isipan, kundi sa aming mga buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Salamat po. Amen. 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 Purihin po ang Diyos. Sige po, tayo ay magpatuloy. Ano po? Muli po itong Thessalonica o Saloniki o Thessaloniki ay originally, ang pangalan po ng lugar na ito ay Thermi. At nirefound po ito ni Cassander noong 315 BC sa pangalan ng kanyang asawa na stepsister naman po ni Alexander the Great. Ito pong Thessaloniki o Thessalonica ay ginawang capital ng province of Macedonia noong 164 BC, nung ito pong lugar na ito ay naipanalo dun sa Battle of Philippi noong 42 BC. Ano po? At ito pong lugar na ito ay napakahalagang lugar nung unang mga panahon, sapagkat nakita po natin na itong Thessalonica ay isa rin po sa mga imperyo ng na sinako po ng Roma. So nung unang panahon, ang mga lugar po na nasasakop ay pinapangalan po sa pangalan nila, ng kanilang asawa o ng mga taong mahalaga po sa kanila. Kaya napansin po natin na kahit dito sa atin sa Pilipinas, yung mga mananakop natin, kaya naging Philippines ang pangalan ng ating bansa ay dahil sa ating mga mananakop. At ito nga pong Thessalonica ay si Apostle Paul din po ang nag church plant nito, 'di ba? Isa siya sa talagang nag-initiate, niloob ng Banal na Espiritu Santo na makarating doon at nagkaroon po ng gawain sa lugar na yon. At makikita po natin yan sa second missionary journey ni Apostle Paul sa Acts chapter 17 verse 1 hanggang 9. Ano po? So, ito pong Thessalonica ay sinulat po ni Apostle Paul at mababasa po natin yan dito sa dito po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Gusto ko pong basahin dito sa version po ng Tagalog ng Ang Biblia. Yan. Sabi po dito, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika sa Diyos, Ama at sa Panginoong Isukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Yan. Kung mapapansin po natin, may nakalagay po doon na pangalang Silvano. Sa magandang balita, Biblia po, ay mas naging
explicit na kung sino itong si Silvano na ito, kasi ito pong ang Biblia 1978, at pag tiningnan din po natin sa mga English version, katulad po ng ESV, ang nakalagay po dito ay Silvanus. Yan, at ito pong taong ito ay si Silas din. Ano po? At ito po ang sabi nila, ito daw po yung talagang totoong pangalan po ni Silas. Yan po. So, papansin po natin na ito po yung napakahalagang hakbang ng pagkatatag po nitong Thessalonian Church. Yan. At ito pong city of Thessalonica, ito po ay capital Roman province nga po ng Macedonia at isa sa influential cities ng Roman world. Ito po ay malapit sa Via Egnatia, isang major Roman highway na nagko-connect po sa eastern and western part empire ng city. Kaya ito po ay naging importante commercially, politically, and military, at naging sentro po ito ng kalakaran nung una pong panahon. Kaya ito pong Thessalonica ay nakilala bilang thriving center of international trade. Yan. Yung mga merchants, mga travelers, yung Roman officials, soldiers, philosophers, religious teachers, dumadaan dito po sa daan po na ito. Kaya po, ang mga tao dito sa Thessalonica, yung mga Thessalonians na tinatawag, ay iba't ibang mga klasing tao na. Hindi na lang sila yung mga local population po na nandoon. Kaya yung dahil sa strategic location po ng Thessalonica, yung gospel po o yung mabuting balita madaling kumalat sa Macedonia at sa Akaya. Yun nga po yung binabanggit po ni Apostle Paul na talagang nahayag sa napakaraming lugar yung pananampalataya ng mga taong nakatira dito sa Thessalonica. Lalo sila po ay talagang naging tapat sa pagsunod at pananampalataya na kanila pong tinanggap. Yan. So, basahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Sabi po dito, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Diba po? Napakaganda sapagkat yung kanilang lifestyle mismo ang naging testimony ng gospel na kanilang tinanggap. Hindi lamang ito na natili sa kanilang isip, hindi lamang sila naging relihiyoso, bagkus talagang naging totoo silang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At napakahalaga rin po makita natin yung political importance nitong Thessalonica. Ito pong Thessalonica, binanggit nga po natin kanina, naging free city under Roman rule ito. Pagkatapos po nung binanggit po natin kanina, nung Battle of Philippi nung 42 BC. Yan. So napakahalaga po na ito po ay ating makita sapagkat itong Thessalonica, na-enjoy po nila yung degree of self-government dahil sa freedom na ito na tinanggap nila under ng Roman rule. So meron din silang mga political privilege, yan, na-establish yung kanilang lugar sa economy, yung prosperity, at syempre, kailangan loyal sila sa Roman Empire at sa Emperor, di ba? Katulad ng Philippi, meron din silang ganong klaseng privilege. Yan. At ang Thessalonica po ay kilala sa kanilang seaport, yung Via Egnatia na highway, yung kanilang economic, yung kanilang trades, yung kanilang military, at yung regional commerce na tinatawag po sa kanila. So yung religious environment nitong Thessalonica, makikita po natin dito na marami doong pagan temples. At hindi lang basta pagan temples, Greek pagan temples. At iba't ibang klaseng relihiyon, mayroon pang mga sinagoga ng mga Hudyo. So, napakahalaga na makita natin yung ganitong klaseng background nitong Thessalonica sapagkat
hindi lamang political at yung geographical, kundi yung kanilang religious system nung panahon na yun, talagang napakarami, diverse. Kaya may mga tao na confused pagdating sa ano ba talaga ang kanilang paniniwalaan tungkol sa Diyos. And then there came the gospel. Ano po? Narinig nila yung mabuting balita at naintindihan nila yon at tinanggap nila yon ng buong puso sa kanilang buhay, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsasalita, at sa pag-asa na mayroon sila. Kahit po napakabilis ng panahon lamang ni Apostle Paul nung siya ay nanatili sa Thessalonica, ang mga tao doon talagang naging matinding mga mananampalataya. Kaya ang mabuting balita kumalat hindi lamang sa isang bahay, kundi sa kabuuan po ng mga komunidad. Kaya napakahalaga po ng paghahayag natin ng mabuting balita. Kung si Apostle Paul ay nanatili lamang sa isang lugar at yung mga Hudyo lamang ang nahayagan ng mabuting balita, hindi maaabot itong mga taong to. Pero dahil si Apostle Paul, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus-Kristo bilang apostol na maghahayag ng mabuting balita sa mga hintil, na abot din itong mga taga-Tesalonika. Ano po? At dahil nga sa second missionary journey ni Paul, kasama na ni Paul ngayon si Silas at si Timothy, sapagkat sa first missionary journey nga ni Paul ay nagkaroon siya ng conflict kay John Mark dahil siya ay umuwi in the middle of the first missionary journey, ay hindi na sila nagkasundo ni Bernabe, ni Barnabas nung panahon po na yon. At sa second missionary journey nga po, si Silas na ang sinama po nitong si Apostle Paul. At napakaraming nangyari, di ba? Kasama nga po dun yung kanyang pagkakakulong. At ito nga pong second missionary journey ni Apostle Paul, nakasama niya na si Timothy. Yan. Pero hindi naman nanatili si John Mark at si Apostle Paul na magkasamaan ng loob, di ba? So, naayos din yon eventually. Pero dito po sa time nito na-establish yung church dito po sa Thessalonica, si Apostle Paul pumupunta siya sa mga sinagoga. Pagka-araw ng Sabat, doon siya nag-preach ng mabuting balita at pinatutunayan niya sa pamamagitan ng scriptures, ng prophecy, na lahat ng ito na fulfilled, na si Jesus Christ, yung promised Messiah, na binabanggit sa lahat ng sinabi ng mga propeta nung una. At pinatunayan din itong si Apostle Paul na ang Panginoong Hesus-Kristo bilang siyang Mesyas, na siya ay maghihirap, siya ay papako sa krus, mamamatay, ngunit siya ay muling mabubuhay. At papagtagumpayan yung kamatayan. Napakalinaw ng presentation ni Apostle Paul pagdating po sa mabuting balita, kaya ang daming sumampalataya sa Panginoong Hesus-Kristo sa panahon po na to. Maraming mga Hudyo, meron ding mga Griego na may takot na sa Diyos, na nung kanilang naintindihan na ito pala yung ibig sabihin ng tunay na pananampalataya, ng tunay na mabuting balita. Ito pala ang tunay na pagkaunawa kung sino ang Diyos. Kaya ito pong mga hintil na ito, mga Griego na ito, sila'y sumampalataya din sa Panginoon, mga kilalang tao, napakarami. Pero dahil nga may mga taong naiinggit kay Apostle Paul, di ba po, ito rin yung nagiging daan para i-persecute itong si Apostle Paul. At karamihan po ng naiinggit kay Apostle Paul ay mga taong nanggaling din sa Judaismo. Ang sabi nga dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inuusig ang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Jesus sa mga propeta. Sila rin ang mga umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang aming pangangaral sa mga hintil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan.
umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't ngayon ay bumagsak ang puot ng Diyos sa kanila. Di ba po? Nakita natin kung ano yung nangyayari dito sa mga taong to, mga Hudyo. Sila nga dapat yung maging excited sa pagdating ng Mesyas, pero nung dumating ang Panginoong Hesukristo, sila ang kauna-unahang palaging nagrereklamo. Sila ang kauna-unahang palaging nagiging persecutor ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil ito sa inggit, di ba? Nakita nila at kahit yung mga Hudyo na yumakap ng Kristyanismo, palagi pa rin nilang ipinipilit yung mga kinaugalian ng mga Hudyo sapagkat iniisip nila hindi dapat sila maaangatan ng mga hintil. Yan. Kaya itong mga Jewish leaders na ito na palaging nagseselos, naiinggit, nagagalit, lagi silang gumagawa ng gulo at palaging si Apostol Pablo yung kanilang pinupuntirya para si Apostol Pablo ay mawala sa focus at mawala doon sa isang lugar na kung saan siya naghahayag ng mabuting balita. Diba po? Kaya napakaganda po na makita natin na kahit ganito yung nangyayari kay Apostle Paul, ang dami niyang persecution na dinadaanan, mga kapatid. Pero hindi siya natinag. At yun yung isang pinagpapasalamat din ni Apostle Paul sa Panginoon kasi nakita niya na yung church sa Thessalonica, yung mga Thessalonians, na followers ng ating Panginoong Hesukristo, kahit babago pa lang silang mananampalataya nung time na to, sila ay naging faithful na sa kanilang pananampalataya. At hindi lang yon, naging spiritually matured itong mga taga-Thessalonica na ito at naging influential yung kanilang pananampalataya. Sila ay lumago sa kapangyarihan, sa paghahayag ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, at ito pong si Apostle Paul palaging excited na bumisita talaga dun sa mga Gentile churches, di ba po? Nakakatuwa kasi yan talaga yung heart po ng mga lingkod ng Diyos. Hindi dahil gusto lang na i-recognize silang nag-church plant, pero natutuwa po ang mga lingkod ng Diyos pag nakikitang lumalago sa pananampalataya yung mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang pong mga lingkod niya. Ano po? Kaya nakita po natin kung sino yung recipient ng letter na to. Binanggit na natin kanina na ang author po nito ay si Paul at kasama niya po si Silas po at si Timothy. Ilang beses po dito sa mga epistles natin na nabasa na itong si Timothy at si Silas, madalas si Timothy nakikita natin na palaging nababanggit sa paunang salita sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1, makikita po natin dito na ang mga taga-Thessalonica nga po ang recipient po ng letter po na to. At makikita rin po natin dito yung description ni Apostle Paul. Ang sabi po dito na nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Hesukristo. Sa English po, ang pagbasa po dito sa ESV, in God the Father and the Lord Jesus Christ. Yan. Kung mapapansin po natin yung equality ng pagkilala po ni Apostle Pablo sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo at yung distinction, di ba po? Yan. Na ang Panginoong Hesukristo ay hindi ang Ama at ang Ama ay hindi ang Panginoong Hesukristo. Sila po ay magkaiba. Pero sa pagiging Diyos, makikita po natin ang pagiging isa sa kanilang pagiging co-equal sa authority, eternity, sa character, at sa kanilang incommunicable attribute. Yan, mapapansin po natin ito sa theology po na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan at kung bakit sinabi ni Apostol Pablo itong ganitong klaseng introduction ano po sa kanyang sulat. Yan. At ang congregation po sa Thessalonica ay mas marami po ayon sa mga theologian, mas marami po ang mga Gentile converts. Meron pong mga pailan-ilan ng mga Hudyo at mga God-fearing Greeks, pero marami po ditong Gentile converts. At dahil bago pa lang ang church na to, nung time na dumaan sila sa persecution, si Apostle Paul natuwa ng husto
Kasi kahit gano'n, na dumadaan sila sa persecution, nakita sa kanila yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung pag-asa, yung pagpupunyagi sa pagsunod sa Panginoon, at yung impluwensya ng kanilang buhay sa paghahayag ng mabuting balita. Na kahit dumadaan sila sa pang-uusig, sila ay mayroong kagalakan pa rin. At kung mapapansin po natin, itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ay hindi kasing bigat ng mga sulat niya sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Galacia. Makikita po natin dito yung uh, kagalakan din katulad ng puso na ipinakita po ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa mga taga-Filipos. Di ba po? So, natutuwa si Apostol Paul kapag naaalala niya yung ating pong pagsunod sa yung pagsunod sa Panginoon ng mga mananampalataya sa kanyang panahon, at naniniwala tayo yun din yung puso ng mga lingkod po ng Diyos. Yung manatili tayong nagtatapat, tayo po ay nagiging spiritually matured kahit bago pa lang tayong nakakakilala o sumasampalataya sa Panginoon. At syempre, yung ating yung maturity natin paangat. Ano po, talagang dapat mas lalo tayong nagiging maalab, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya, mas lalo tayong nagkakaroon ng isang matatag na pag-asa sa Panginoon. At ang pagiging yung spiritual maturity nga po natin, hindi natin nagiging basehan diyan yung tagal, 'di ba? Pag sinabing spiritually matured, hindi rin niya nakikita sa kung ilan yung wrinkles mo sa mukha, 'di ba? 'Di ba? Hindi nakikita 'yan sa edad, kundi nakikita 'yan sa buong pusong pagsunod, katapatan natin sa Panginoon. Ano po? At ito nga pong uh, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica ay nasulat ayon po sa mga theologians and historians nung AD 50 to 51. Yan. At ang sabi po nila, ayon po sa pag-aaral, ay ito daw pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica ang isa sa pinakaunang nasulat sa atin pong New Testament. Ano yung pinakauna na kino-consider po sa ating panahon, ano, sa pag-aaral? Ang pinakauna, ang earliest letter po o earliest book ng Bible na kino-consider po sa atin New Testament ay ang Book of James o yung Santiago sa ating Tagalog Bible. Na ito daw po ay nasulat around 44 to 49 AD. Yan, kung mapapansin po natin. Kaya yung mga tao nagsasabi na sinulat, yan, kaya yung mga tao nagsasabi na sinulat ni James yung kanyang epistle para sa mga Kristiyano dahil opposing siya kay Apostle Paul, mga kapatid, mali po yun. Kasi ito pong earliest letter ni Apostle Paul sa Thessalonica ay AD 50 to 51. Kaya po, imposibleng mangyari yon kasi ang James po ay nasulat ng AD 44 to 49. Di ba po? So, nakakatuwa po. Kasi kahit ganito na may mga ganitong issue, nakikita natin na mahalaga talaga yung ganitong pag-aaral kasi nabubuksan yung ating kaalaman na hindi tayo dapat manangan dun sa mga ganong klaseng speculation. Di ba po? Kasi pagka may mga speculations tayo at hindi natin sigurado at wala naman sa Biblia, ang hirap na ito ay ating panghawakan. Kaya ngayon po kung may nag-iisip sa inyo na magkagalit noon si James tsaka si Paul, ano po, nung sinulat yung James, kasi sabi ni James, faith without action is dead. Diba? At kay Apostle Paul naman talagang we are not saved by works, ano po, but by the grace of God. Pero alam natin, magkaiba talaga yung context nun at hindi sila naglalaban. Ano po, alam natin na ang Biblia ay hindi nagko-contradict sa isa't isa sapagkat nung ito'y sinulat, ang Banal na Espiritu Santo ay gumabay sa mga tao nagsulat nito. Ayan. Kaya ito pong Thessalonians, yung Epistle of Paul to Thessalonians, most probably, nasulat din daw po ito ni Apostle Paul sa Corinth nung siya ay nagstay po sa Corinth. At mababasa po natin yung reference noon sa Acts chapter 18 verse 1 to 8. Yan po. At yan yung kanyang ang kanyang aim po ni Apostle Paul ay para nga po ang mga taga Thessalonica ay patatagin sa pananampalataya kasi dumadaan nga sila sa persecution. At ito po yung form of pastoral care nung panahon po na yon.
hindi sila agad-agad makapunta, pero nakita natin na si Apostle Paul, nung tinanim niya itong iglesia sa Thessalonica at sa iba pang mga lugar kung saan sila nakapunta sa missionary journey, hindi pinabayaan ni Apostle Paul na bahala na sila sa buhay nila. Si Apostle Paul nagsusulat, nagsisend siya ng mga faithful Christians katulad po ni Silas, ni Paul, ni Titus, at kahit yan si Onesimus na pinadala kay Philemon at yung ibang mga binanggit ni Apostle Paul sa sulat niya, makikita natin na ito yung mga taong ginagamit ng Diyos para magpatuloy sa pag-aalaga sa pananampalataya nitong mga taong nakakarinig ng mabuting balita. Kaya yung principle ng missionary work, evangelism work, at church planting, makikita din natin na hindi talaga natatapos sa paghahayag ng mabuting balita kasi napakahalaga ng consistent na pag-aalaga sa kanilang spiritual life. Yan. Ngayon po, tingnan naman natin yung kalalagayan po nitong mga taga-Thessalonica na ito. At itong mga taga-Thessalonica nga po, ilang beses nating nadadaanan kanina at paulit-ulit nating binabanggit na sila ay dumadaan sa persecution. 'Di ba? Ang hirap pag dumaan tayo sa persecution. Wala naman taong gustong dumaan sa paghihirap, 'di ba? Pero itong mga bagay na ito, katulad ng persecution, ay niloloob ng Diyos para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para matest natin yung validity of our faith. Para matest natin yung ating sarili kung tayo ba talaga ay nagkakaroon ng pagsunod sa Panginoon at na-transform na ba talaga ni Lord yung buhay natin. At every time na magkakaroon tayo ng victory sa persecution po na nararanasan natin, walang ibang natataas at napaparangalan kundi ang Panginoon. At bukod dun sa persecution po na dinadaanan ng mga tao dito sa Thessalonica, marami na kasi sa kanilang namamatay. Ano po, at sila ay kulang yung panahon nila nung narinig nila yung tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. So gusto nilang mas lalo pang maintindihan, 'di ba? Yung resurrection at saka po yung second coming ni Jesus. Tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, sa panahon po natin ngayon, mapapansin natin na kumukonti na lang yung mga churches na nagpipreach ng ganitong klaseng preaching. Resurrection ng Panginoong Hesus, yung talagang essence o yung essentiality at necessity ng ating salvation, yan, konti na lang, pati yung second coming. May pagkakataon na hapyawan lang yan, nagiging trivial na lang sa marami. Pero alalahanin natin na ito ang foundation ng pananampalatayang meron tayo. Sabi nga ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto noon, na napag-aralan natin, na kung hindi ang Panginoong Hesukristo muling nabuhay mula sa mga patay, tayong pinakakawawa sa lahat. Pero dahil ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay mula sa mga patay, sa 1 Corinthians chapter 15, makikita natin kung paanong ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay mararanasan din ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya si Apostle Paul, ipinadala niya si Timothy para patatagin ang mga mananampalataya. At napakaganda naman sapagkat si Timothy, pag pumupunta siya doon, ang dala niya yung mabuting balita at yung puso ni Apostol Pablo at bumabalik siya na meron ding magandang ulat. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 3. Kaya naman, nang hindi kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pang-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna na namin sa inyo ito noong nariyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalalagayan
ngayon ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy mawawala ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Yan, napakaganda po sapagkat kahit ang Panginoong Kristo sa kanyang mabuting balita na inihayag sa atin na hindi niya itinago na tayo'y daranas din ng ganitong klaseng paghihirap o pagtitiis alang-alang sa ating pagsunod sa Kanya. Sa Juan, Kapitulo 16, talatang 33, sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nung si Apostol Pablo po ay naroroon sa Thessalonica, ibinahagi niya na po sa mga mananampalataya sa lugar na iyon na daranas tayo ng paghihirap, daranas tayo ng kapigatian, daranas tayo ng persecution, pero tatagan nyo ang inyong loob. Ano po, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Bahagi yan ng kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo. Pero hindi doon natapos. Nagpadala si Apostle Paul ng isang taong makakatulong sa kanila sa panahon na ito na lalong tumatag ang kanilang pananampalataya. Ganyan din tayo dapat. Ano po? Pag nakita natin yung kalalagayan ng iglesyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging daan tayo ng katatagan. Ang dali na nga sa ating panahon ngayon, kahit hindi mo puntahan, meron tayong social media. May Facebook tayo, meron tayong iba't ibang paraan para mag-communicate through calls and video calls. Di ba? Wala nang excuses sa atin ngayon para hindi kumustahin ng isang mananampalataya. At kung matindi ang persecution noon at yung influence ng wrong kind of worship at yung pagpapaliwanag kung sino ang Diyos, mas matindi rin sa panahon natin ngayon. Kahit nakilalang kilala ng mga tao ang Panginoong Kristo, pag hindi malalim ang tunay na pagkakakilala sa tunay, ano po, na kung sino ang Panginoong Jesus, maaari pa rin tayong ma-deceive kesa ma-save. Ayan po. Kaya ito pong ginagawa ni Timothy napakahalaga para sila ay maging lalong malago sa kanilang pananampalataya. At napakahalaga po nung pag-uulat kapag tayo ay may pinapupuntahan sa visitation, sa home Bible study, yan. Kinukumusta natin yung mga taong ating sinusugo sa lugar na iyon at tinatanong natin yung kalalagayan ng mga mananampalataya. Hindi para magkaroon sila ng loyalty sa atin bilang spiritual leader, kundi para malaman natin kung ano yung kanilang pangangailangan pa sa kanilang spiritual. At kung sila'y lumalago, tayo ay lalong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Ito po ay nagpapakita ng isang tapat na paglilingkod sa Panginoon. Ito yung totoong puso. Ano po? Na ating tinanggap mula po sa Panginoon. Makikita po natin dito sa mensahe po ng sulat po ni Apostol Pablo sa Thessalonica, itong mga mensahe po na ito, yung pananampalataya at pag-asa ng mga taga-Thessalonica, na sila ay patuloy na magkaroon ng kasigasigan kahit na meron pong persecution, yung kanilang kabanalan at yung patuloy na pagpapaging banal. Yan. Binanggit po dito sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na ang kabanalan po ito ay kanilang buhay, pang-araw-araw po ito na pamumuhay, at binanggit po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 2 hanggang 3, o basahin na po natin hanggang 5. Ang sabi po dito, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang binigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesukristo. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ano po, basahin natin sa English version. Ang sabi dito, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Kasi kung mapapansin nga po natin dyan sa mga Gentiles, pagan places, talagang talamak itong ganitong klaseng pamumuhay, yung sexual immorality. Pero dito po sa Tagalog version,
sa mabuting balita, nilagay po dito, hindi lang sexual immorality ang inaddress, kundi lahat ng uri ng kahalayan. Ano po, yun yung inaddress po dito sa mabuting balita, sapagkat hindi lamang naman tumutukoy yung sanctification natin pagdating sa ating sexuality, kundi sa lahat ng ating buhay. Pero dahil dito mas madalas na atake yung mga early Christians, ito ay palaging reminder ni Apostle Paul. Yung pagbabalik ng Panginoong Kristo, ito ay napakahalagang mensahe dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, na marami na kasing namamatay sa kanila na mga mahal sa buhay. Iniisip nila, ito bang mga naunang namatay na ito? Anong mangyayari sa kanila? Sila ba ay tatanggap din ng kaparehong biyaya na aming tatanggapin na kaming mga buhay? Anong mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kailan ba babalik ang Panginoong Hesus? So dito po sa sulat ni Apostol Pablo, nagkaroon siya ng affirmation, ng assurance. Ibinigay niya dito sa mga taga-Tesalonika ng Panginoong Hesus ay muling babalik. Tulad ng kanyang pag-akyat sa langit, na binanggit po dito sa Acts chapter 1, na kung paano ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Ano po? Bumalik sa langit. Ganon din siyang muling magbabalik para sunduin. Ano po yung mga sumasampalataya sa kanya at muling mabubuhay ang mga patay sa kanyang muling pagbabalik, yung mga patay na sumampalataya sa Panginoong Kristo, at yung mga buhay po ay sasama sa Panginoong Kristo. Ano po sa kanyang muling pagbabalik. So ito po ay tinuro po ni Apostol Pablo, hindi lamang sa mga taga-Tesalonika. Ito ay makikita natin sa mga taga-Korinto, sa sulat niya, at sa iba pang mga bahagi ng sulat po ni Apostol Pablo. At hindi lamang naman mga taga-Tesalonika yung tumatanggap ng mga sulat. Alalahanin po natin na ang mga sulat ni Apostol Pablo ay pwede natin consider as circulating letters. Ito po itinanggap ng isang local church at pinapadala nila kung saan-saang mga lugar na mayroon pong mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya kung mapapansin po natin, pagdating sa mga manuscript, earliest manuscript na meron tayo, ang nasabi nga ng isang Bible scholar, meron tayong embarrassment of riches ng earliest copies ng mga manuscript na to. Sa sobrang dami ng copies of copies, hindi mo na malalaman kung alin ang original copy doon. Sapagkat nung unang panahon, kapag sila'y sumusulat, talagang nandyan yung mga tagasulat din, mga professional scribes, mga escriba na hindi professional pero faithful sa Panginoon, at talagang binabalita nila to. Lalo yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung main theme ng early church kung bakit sila ay naging matatag sa pananampalataya. Dahil naniniwala tayo at nananampalataya sa ating tinanggap na pag-asa mula noon hanggang ngayon, ang Panginoong Kristo ay muling babalik. Diba po? Ng mga patay ay muling mabubuhay at ang mga buhay ay dadalhin ng Panginoong kasama niya. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuro ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoong mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Ito po yung mensahe ng pag-asa ng Panginoon na itinuro sa atin. Tinanggap natin mula pa
sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay hindi mababago sapagkat ang salita ng Diyos ay tapat magpakailanman. Mawawala ang lahat sa mundong ito, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling tapat. Kaya po, ito ay dapat patuloy nating ipamahagi at ipamalita. At nung panahon kasi ng sinulat ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonica, sila ay nawawalan na ng pag-asa. Ano po, sila ay nako-confuse, sila ay nagiging hopeless pagdating dito sa katuruan na hindi nila lubos na naintindihan. Kaya nung si Timothy ay pumunta doon, pinaliwanag niya ang mga bagay na ito sa pamagitan din ng sulat ni Apostol Pablo, ay tumatag ang pananampalataya nitong mga taga-Tesalonica. So kung mapapansin po natin na sa sulat nga ni Apostol Pablo ay binanggit din dito na si Timothy ay nakabalik at nag-ulat ng magagandang mga balita. At napakahalagang mensahe rin ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, yung pagmamahal, ano po, at yung pagiging pagkakaroon ng pagkakaisa. Yan, yung pagmamahal at pagkakaroon ng pagkakaisa ng bawat po mananampalataya. Yan. Yan po. So itong book outline po, yung chart natin sa Thessalonians ay palagi ko nga pong binabanggit na kapag tayo po ay officially enrolled dito po sa MBS, yun pong booklets at informations na meron po tayo ay makukuha po natin, matitake advantage po natin itong mga to kapag tayo po ay enrolled at bibigay po sa atin ni Dr. Roderick. So, hindi po tayo masyadong magkakaroon ng emphasis dito sa chart at pwede po kayong mag-communicate kay Doc Roderick sapagkat alam niyo po, napakaganda rin ng chart na yan dahil ito po ay detailed na chart na si Doc Roderick po ang gumawa at nag-compile at pwede niyo po ito magamit. Talagang wala kayong masasabi na wala akong ma-share sa devotion, wala akong ma-share sa Bible study, wala akong ma-share sa discipleship namin. So dito pa lang sa chart po na to, dahil papakita po dito yung mga topics na pwede nating i-share, ay magiging magbe-benefit po tayo. Ano po, dito sa area po ng chart kapag meron tayong copy. So ito po yung mga convictions o yung mga mas malalim na katuroang in-emphasize po dito sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Yung genuine conversion nila, na sila ay hindi lang pakitang tao, hindi lang tumanggap ng relihiyon, bagkus nagkaroon talaga sila ng pagbabago ng buhay. At dahil naintindihan nila yung mabuting balita, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, ang tumulong sa kanila para ayawan yung dati nilang pamumuhay. Yung dating sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila ay gumagawa ng anumang uri ng mga kahalayan at kasalanan, pero dahil binago ng Diyos ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng magandang patotoo. Nakilala sila dahil sa magandang patotoo na ito, ng mabuting balita na kanilang tinanggap. At sila ay nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ng mayroong buong puso at pagtsatsaga. Napakahalaga po na makita rin po sa atin yung ganyang klaseng response sa Word of God. Sapagkat kung mayroong isa na katunayan at katibayan ng isang tao ay mayroong o tumanggap ng kapuspusan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, ay walang iba kundi yung isang buhay na patuloy na binabago ng Diyos araw-araw. Nakita rin po dito yung kahalagahan po ng mabuting balita, ano po, yung salita ng Diyos na kanila pong napakinggan. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Yan. Ibig sabihin po, pagdating sa inspired Word of God,
Makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scriptures is inspired. Kung yung Old Testament, itinuturing natin na scripture, sa panahon po nila Apostle Paul, yung kanilang mabuting balitang pinangangaral ay tinuturing na ring salita ng Diyos. Sapagkat ito hindi mula sa kanila, kundi ito'y mula sa banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsalita ng mga bagay na mula sa langit. Ano po? Mga katotohanan mula sa Diyos. At ito po yung napakaganda. Kapag tinuring natin ang salita ng Diyos na naririnig natin bilang salita ng Diyos, tunay na makikita natin ang value nito at magkakaroon nito ng tunay na kapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat mga taong nakakarinig. Ano po? Kaya ang mabuting balita, sabi nga ni Apostle Paul, it is the power of God unto salvation. Ano po? Ito yung nagdudulot sa isang tao para maintindihan kung ano yung mabuting ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sa gayon, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon upang tanggapin at mag-respond dito sa saving grace ng Panginoong Jesucristo. Pinakita din po dito yung patuloy na pag-emphasize ni Apostle Paul doon sa kanilang pagiging matatag bilang mga Kristiyano. Ang hirap pag dumadaan tayo sa persecution, 'di ba? At walang Kristiyano na gusto na tayo ay inuusig. Sa loob ng bahay, sa lugar ng trabaho, yung ating mga kaibigan, may mga pagkakataon nararanasan natin yan, yung mga ganyang klaseng persecution. Pero katulad nga po ng binanggit ng salita ng Diyos na dapat hindi natin kaya na tayo ay And now she's mga asking for my hindi po natin dapat ikahiya na tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yan ang pinaka mainam nating gawin. Na makita ang Panginoong Jesucristo sa atin kahit sa kabila ng pag-usig. At yung pagpapatuloy ng kabanalan sapagkat ito ay gawa nga po ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hindi natin kayang maging banal sa sarili natin pero dahil ang Panginoong Jesucristo ay sumasa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ano po, tinutulungan tayo na pumili kung ano ang mabuti at iwasan ng masama. Hindi lang malaman kung anong mabuti, malaman kung anong masama, kundi magkaroon ng karunungan sa pagpili sa mabuti at pag-iwas sa masama. Ano po? Yan po yung mga bagay na dapat nating maintindihan kasi napakaganda po ng sulat po ni Apostol Pablo na ito. Sa bagay lahat naman, ano po, sapagkat ito'y salita ng Diyos, ano bang hindi maganda pagdating sa salita ng Diyos. Pero pinapakita po dito kung paanong tayo ay pinatawad, na justify, yung ating kasalanan ay pinawalang sala, ano po? Ngayon, nandito tayo sa process ng sanctification. Ano po? Na-regenerate tayo, ngayon, na-sanctify tayo, patuloy, nagkakaroon ng pagpapaging banal, araw-araw, binabago tayo ng Panginoon, at pag bumalik ang Panginoong Jesucristo, ano po, sa kanyang muling pagbabalik, para tayo ay kuhanin na at isama sa kanyang kaharian, lulubusin niya yung kaligtasan natin sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng panlangit na katawan. Ito na po yung glorification. Kaya dapat maintindihan natin yung already but not yet. Ano po? Yan yung binigay sa ating kaligtasan ng Panginoon. Andito na, pero hindi pa ito yung lubos. Kaya kailangan nating magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. At ang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, hindi namumuhay sa kasalanan. Muli po, pwede kang bumagsak, pero magkaiba yung pinili mong magkasala sa bumagsak ka sa kasalanan. Magkaiba yung nagiging lifestyle pa rin natin, yung simple lifestyle, sa bumabagsak tayo doon sa sinful temptation. Kaya nga, tinutulungan tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan. So, yun yung process ng sanctification na ginagawa ng Panginoon. At pagka nadaanan natin yun, lalo tayong tumatatag, lalo tayong tumitibay. Yun po yung maganda. Christ's imminent return. Yan, hindi mapipigilan yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Makikita po natin yung dream na yan ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang sa chapter 5.
verse 11, sapagkat ito po yung foundation ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ano po? Binanggit nga po natin na ito yung binibigyang diin ni Apostol Pablo. Tinitingnan ko lang po kung hanggang saan ko babasahin para hindi gaanong mahaba. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ano po? Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon para maging matatag yung pananampalataya natin. Na meron tayong buhay sa mundong ito, meron tayong kumbaga pleasure na nararanasan. Hindi naman natin maalis yan. Pero meron ding persecution, may problems, may trials, di ba? May temptation. Pero salamat, kasi yung pain sa mundong ito, pang dito lang yon. Yung pleasure na nararanasan natin dito, patikim pa lang ng pleasure na meron sa langit. Kung nasasarapan na tayo, paminsan-minsan, na mabuhay sa mundong to, huwag nating sobrang yakapin yon. Kasi mas masarap yung buhay na inihanda sa atin ng Panginoon. Kung nasasaktan naman tayo, may sakit tayo, matindi yung karamdaman natin, talagang hindi na natin maintindihan kung ano yung pwede nating maramdaman, pero pwede pa rin tayong magpuri sa Panginoon. Bakit? Sasabihin natin, Lord, pagbalik mo, Panginoon, tatanggalin mo na lahat ng sakit na to. Ano po? Hindi ito wishful thinking lang. Dahil ito ay truth. Ito ay katotohanan na mayroong basihan. At walang ibang basihan kundi ang pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa Diyos, ang katibayan na lahat ng mga bagay na ito ay magaganap. Kahit sabihin ng mga tao, mga baliw tong mga to, nag-iintay kayo sa wala. Mga kapatid, marami nang tinupad ang Diyos na pangako niya na tila imposible. Anong imposible sa Panginoon na hindi niya kayang gawin? Ang Panginoon ay babalik. Ang tanong, ready ba tayo? Hindi natin pwedeng sabihin na, sige nga, sabihin mo nga kung kailan. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo sa chapter 5 ng 1 Thessalonians verse 1, mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Di ba po? Nung tinatanong nga ng mga disipulo ang Panginoong Hesukristo kung kailan niya establish yung kingdom niya, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi na ito para malaman ninyo. Di ba po? Ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin, hindi natin alam, hindi mangyayari yun. Mangyayari yun. Dahil ang lahat ng pagpapasya ay nasa Diyos. Ang ating kakayahan na pwede nating gawin ay mamuhay para sa Kanyang kalwalhatian araw. Habang tinatanaw natin yung bagay na yun na magaganap. Ano po? Yung Christian community, spirit-filled life, at yung persevering grace ng Diyos. Di ba po, napakahalaga na ito ay ating makita. Na ito ay napakahalagang ito ay atin din pong maranasan sa ating mga buhay. Sabi dito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap ng mga kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid yan. So yun pong mga bagay na ito ay nasulat po sa banal na kasulatan at napakahalaga na ma-emphasize po sa atin yan sapagkat yung word na rapture, ano po, ito po ay sinulat po. Sabi dito sa Greek, ang rapture po is harpagesometha. Ano po? At yung Latin po, ang ibig sabihin po sa Latin ng harpagesometha ay rapmior. Rapimior. Ano po? Rapimior. Yan. Sa Latin, rapimior. Kaya doon po natin nakuha yung salitang rapture sa panahon po natin ngayon. Rapimior. Ang ibig sabihin po ng rapture is snatching away the saints in the clouds. So yun po pala ang ibig sabihin po noon. Kaya po yung Greek word na parousia o yung pagdating ng Panginoong Hesus, dito po natin nakita sa 1 Thessalonians, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Yan. At makikita po natin ang katibayan na ito
sa buhay po ng bawat mananampalataya kung paanong sila'y namatay para sa Panginoon. Diba? Pag tiningnan natin yung buhay ng mga early church Christians, wala sa kanila nagkaroon ng mega church na malaking auditorium, tapos nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng chopper, nagkaroon ng yate, kung ano-anong kayamanan sa mundo. Alam niyo po, natanggap nila, hagupit sa likod, pagkakakulong, pinakain sa leon, ipinako ng patiwarik, ano po, iba't ibang paraan ng pagkakamatay, pinugutan ng ulo. Pero bakit sila ay masaya na sumampalataya pa rin sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay nila? Kasi alam nila na may assurance yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, ano po, na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik, at hindi lang yon, nabibigyan sila ng panibagong katawan. At hindi lang yon, na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At itong mensahe na ito ay mensahe pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang to. Kung may pag-uusapan tayo, hindi chismis. Ano po? Say no to gossiping, say yes to the gospel. Pag-usapan natin yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Bakit? Ang sabi nga nila, pagka madalas daw pag-usapan, nangyayari. Naranasan niyo na po ba yun? May kausap kayo, may pinag-uusapan kayong isang bagay, o kaya isang tao na na-excite kayo, tapos bigla-bigla na lang, wala nang kaplano-plano, nakita niyo yung bagay na yon, dumating yung tao na yon, ano po, pero syempre, sabi-sabi lang naman yon. Pero kahit pa, alam natin na may pinaka-the best na gawin. Pag-usapan natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Binanggit po dito yung mga salitang tayo po ay kabilang na sa panig ng liwanag. Hindi na tayo kabilang sa panig ng dilim. Di ba po? Ito yung distinction ng mga taong niligtas na ng Panginoon. Nagkaroon ng kaliwanagan sa pagkaunawa, nagkaroon ng kalayaan sa kabila ng gapos ng kasalanan. Yan yung kalalagayan ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. At naintindihan niya ng mga taga-Tesalonica. Kaya nga, napakaganda ng kanilang komunidad. Sila ay talagang nagkakaroon ng pagtutulungan, nagkakaroon ng pagmamahalan. Sila ay nagiging daan ng kalakasan sa isa't isa. At si Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila at pinagkatiwalaan din si Apostol Pablo ng mga taong katulad nila, ay nagiging isa sa Panginoon. Sabi nga ng panalangin ng Panginoon, Lord, let they may be one as we are one. Ano po, sabi ni Jesus. Nakikita natin itong pagiging isa, yung oneness in community sa pananampalataya sa Panginoon. At sila ay handa. Yan. Kasi ang tanong talaga sa pagbabalik ng Panginoon, hindi kung kailan yan. Tanong, handa ka ba? At ang sabi ng banal na kasulatan dito sa binasa natin kanina, pag tinuloy natin yung chapter 5, ang araw daw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Diba? Ang araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Kung mapapansin natin, bakit sa magnanakaw, ikinumpara ang second coming ni Jesus? Ang magnanakaw ay masama. Ang magnanakaw ay napakapangit ng reputasyon. Bakit sa magnanakaw? Alam niyo po kung bakit? Kasi magnanakaw lang ang merong sense of urgency. Magnanakaw lang ang may sense of urgency. Laging nagmamadali. At hindi mo alam kung kailan darating. Kung may mga taong alam kung kailan darating ang magnanakaw, wala sanang bahay na mananakawan. Wala pong magnanakaw na nagte-text, Joshua, pupunta ako dyan sa inyo, August 4 ng gabi, alas 6. Nanakawan ko kayo ha. Maghanda ka ng kape. Para bago ako umalis, nakainuman lang akong kape. Wala pong magnanakaw na ganun. Nag-i-inform o kaya nagpo-post sa Instagram. Hi guys, dito ako ngayon sa bahay ni Joshua at papasok na ako sa pinto. Natutulog siya sa kwarto. Okay, maingay baka magising siya. Nanonood pala ako sa live streaming.
Okay, ingat ka, may susi dyan sa kaliwa mo, nasa ilalim mo. Walang ganong klaseng magnanakaw. Anong ginagawa ng magnanakaw? May sense of urgency magnanakaw. Hindi mo na alam kung kailan siya pupunta. Sobrang bilis niya pang umalis at dumating at umalis. Kung mapapansin niyo po, yung mga taong nananakawan, minsan nasa loob sila ng bahay, hindi nila alam na nakawan na pala sila. Gulo yung bahay nila, gulo yung kwarto nila, wala na yung mga mahalagang bagay sa kanila. Kaya po ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay inihalin tulad sa magnanakaw, hindi dahil ng reputasyon ng magnanakaw, kundi dahil sa sense of urgency na meron ang magnanakaw. Ganyan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Di natin alam, dadating siya ng biglaan. Ano po? At kukunin niya tayo ng halos talagang walang nakakaalam. Sabi nga ng mga pastor nung ako'y bata, palagi ko naririnig to, in the twinkling of an eye. Sino po sa inyo yung nakakapag-oras kung gaano kabilis kumurap ang ating mga mata? Kahit nga po ako, kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ko namamalayan na ako'y kumukurap, hindi ko rin binibilang kung ilan yung kurap na nagawa ko na. Ano po? Pwede natin gawing intentional yung pagkurap natin, pero aminin natin. Unconsciously ginagawa natin ito. At ganyan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang tanong, handa ka ba? Di ba? Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat nagiging buhay natin yan. Expectant tayo, kaya nga ready yung mga taga-Thessalonica eh. Ready na silang bumalik ang Panginoon at as much as possible. Lord, bumalik ka na. Ito yung prayer nila. Bumalik ka na, Lord. Pero ito po yung kalooban ng Panginoon eh. Na sa panahon po natin, nag-iintay pa rin tayo sa pagbabalik niya. Bakit? Gusto niya kasi makasama tayo sa langit. Diba? Diba natin na-appreciate yun? Sasabihin ng iba, bakit parang ang tagal? Panahon pa pala nila, iniintay yung pagbabalik. Sa panahon natin ngayon, parang wala pa. Pero alam natin, babalik ang Panginoong Hesus. Diba? Kaya yung conduct, napakahalaga din. Itong threefold na to, napakahalaga. Yung community, yung readiness, yung conduct. Bakit? Bakit mahalaga yung conduct? Kasi ayaw natin na madadatnan tayo ni Lord na napakarumi. Diba? Niligtas tayo ni Lord, ayaw ni Lord na madadatnan tayong tatamad-tamad. Diba? Kaya nga binanggit din dito sa mga taga-Thessalonica na huwag silang tatamad-tamad. Diba? Sabi nga ng Biblia, huwag pakainin ng tamad. Totoo naman. Alam niyo po yung mga tamad, kaya sila nakakakain dahil sa mga masisipag. Ang tawag doon, biyaya ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, pagka ang isang tamad, nanatili siyang tamad, mamamatay siya pag siya lang mag-isa. Ganon din sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Yung ibinigay sa atin ng Panginoon na mabuting balita, na gift ng Panginoon, gamitin natin. Habang hindi pa dumadating ang Panginoon, ibigay natin yung pinaka-the best. Hindi yung isipin natin, bukas pa dadating si Lord, saka ako nagagawin to. Bukas pa dadating si Lord, saka ako na lang susundin ng kalooban ng pagkatawag sa akin ng Panginoon. Hindi nga natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to. Diba? Pwede tayo magdesisyon na gawin yon. Kitilin natin ang sarili nating buhay. Diba? Pero ang Diyos pa rin na magpapasya. Paano kung buhayin tayo ng Panginoon? Sa Kanya pa rin nagmumula ang lahat. Hindi nga natin pinili na ipanganak tayo sa mundong to. Diba? Minsan pinipili natin na matulog. May time na sa sobrang antok natin, hindi na rin natin mapiling magpuyat, nakakaidlip tayo. Pero kahit yung tulog na pinili natin, yung paggising natin, si Lord pa rin ang pumipili nun. May alarman tayo o wala, aminin nyo. Aminin natin. Lahat ayon sa dakilang biyaya ng Panginoon. Kaya mabuhay tayong banal sa harap ng Panginoon. Mabuhay tayo para sa karangalan ng Panginoon. Binanggit din po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Ang ganda po nitong verse na to. Bago tayo tumalon sa 2 Thessalonians. Ano po? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 to 4. For you yourselves know perfectly well that day of the return of the Lord is coming just as a thief comes unexpectedly and suddenly in the night. While they are saying peace and safety, then
Destruction will come upon them suddenly like labor pains on a woman with child, and they will absolutely not escape. For there will be no way to escape the judgment of the Lord. But you believers, all you who believe in Christ as Savior and acknowledge Him as son, God's Son, are not in spiritual darkness, nor held by its power, that the day of judgment would overtake you by surprise like a thief. So kung po mag-focus tayo dito sa salitang labor pains on a woman with child. Pag sinabing birth pang or birth pain, ano po? Talagang matinding paghihirap to, ang sakit nito. Kahit lalaki tayo, na hindi tayo nanganganak, i-observe natin, kahit nga yung pagdadala ng bata sa 9 months, mahirap na. Merong mga ibang mga tao, nagagawa sila ng experiment, yung malaking watermelon, yung pakwan, nilalagay sa tiyan ng tatay, tapos nilalagyan ng tape para ma-feel daw ng tatay kung gaano kabigat yung buhat na bata ng nanay. Totoo yun. Halos magkakandababali-bali na yung buto ng mga nanay sa pagdadalang tao. Diba? Kaya, ang nanay ko, mas na-appreciate ko nung nagkaroon ako ng asawa. Kasi yung asawa ko po, si Pastora Jenny Lynn, si nanay ko, si Pastora Leona, nakita ko kung ano yung naging similarities nila, yung hirap sa panganganak. Kahit na yung nanay ko, nanganganak siya ng yung normal birth, yung aking asawa, nanganak naman siya, kambal, sa pamagitan ng cesarean. Diba? Pero kahit alin dun, mahirap pa rin yun, masakit pa rin yun. Kahit pa cesarean, mararamdaman mo yung pain, diba? Yung pain na nagle-labor ka, pero kaya nasisaryan din kasi ang akin pong asawa, kasi hindi siya pwede mag-normal birth bukod sa kambal, yung isa sa kanila nakaharang dun sa dadaanan ng bata palabas. At ang birth pain, kung bakit ko po binabanggit ito, ang birth pain po, it is an example of a painful experience leading to good result. Pag sinabi kasing pain, iniisip natin ang sama ni Lord kasi nagkukos siya ng pain sa akin. Pero alam ba natin na in the realm of God's will, everything is good according to His perfect will. Diba? Kahit yung pain, yes, even pain. Kasi hindi naman ito may tuturing natin na mga bagay na inalaw ni Lord para i-destroy tayo. Diba? May mga pain na destructive, diba? Pero makikita po natin na yung birth pain, kung hindi dadaanan yun ng mga nanay, di ba? Hindi nila i-endure yung painful experience ng mga anak. Di ba? At hindi lang natatapos doon yung pagpapagaling pa nga ng mga nanay. Sabi nga sa isang pag-aaral, 2 years daw ang isang nanay bago siya magbalik yung mga hormones sa kanya. And at least 4 to 5 years bago niya ma-restore yung kabuuan ng identity ng ng hormones, di ba? So painful ito, painful ang childbirth. Pero this painful experience lead to good result. Pagkatapos ng isang nanay manganak, pag nakita niya yung bata na dinala niya ng 9 na buwan sa sinapupunan, napapalitan yung sakit ng galak. Umiiyak sila, nakikita nila yung bata. Kasi ito ay buhay. Di ba? At ito yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Na yung painful experiences natin, persecution man yan, any kind of pain, lalo ito ay sa pagsunod natin sa Panginoon, magalak tayo. Bakit? Kasi it will lead to good result. Pag nag-persevere tayo sa pananampalataya, sa pagsunod sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ni Lord. Sa buhay na ito, lalo na sa buhay na darating. Kaya nga makikita po natin dito kung paanong ipinaunawa po ni Apostle Paul sa mga taga-Tesalonika yung pananampalataya na kanilang tinanggap. Diba? Nasabi dito, kaya kailangan kayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Sa gabi karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil kayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ng baluti at ng pananampalataya at pag-ibig.
at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya at maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin natin ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin ang Diyos, di ba? Ito yung salita ng Panginoon. Pag sinabing manatiling gising, hindi naman literal ito na tayo pumuyat na ng pumuyat. Ang ibig sabihin po nito, manatili tayong mapagmatsyag. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kung noon malapit na, mas malapit na po ngayon. Diba? Kung noon malapit na, mas malapit na ngayon. Kaya manatili tayong mapagmatsyag at palakasin natin ang pananampalataya ng isa't isa. Yan, ang Panginoong Hesukristo, prinesensya as the sovereign Lord, the saving Savior, the risen Redeemer, the coming King, the Sanctifier, the head of the church, the faithful preserver, and the source of grace and peace. Yan. Kaya ito yung challenge sa atin, na manatili tayong matatag kahit may persecution, manatiling banal sa ating pamumuhay sa Panginoon, at tayo ay magkaroon ng maayos na pakikipagturingan, samahan sa ating kapwa mananampalataya. Lagi kong sinasabi sa church na minsan magkakatampuhan tayo, pero hindi naman dapat manatiling ganun. Karoon pa rin ng pag-aayos, at every time may inaayos si Lord na relationship, mas tumitibay yung ating relationship sa isa't isa, at maintindihan natin kung ano yung value ng second coming ng Panginoong Hesukristo. Manatili tayong alert spiritually, magkaroon tayo ng healthy church relationship, at yung spiritual discipline natin, yung prayer, yung reading natin ng Word of God, yung ating prayer and fasting, at iba pang mga spiritual disciplines, pagpatuloy natin sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon, at magtiwala tayo sa katapatan po ng ating Panginoon. Yan. So makikita rin po natin yung mga connection na yan sa Old Testament, sa covenant ng Panginoon, sa New Testament, at sa sulat po ni Apostol Pablo. Ano po? Mahalaga yan. At ito paulit-ulit na rin naman nating binabanggit kanina. Yan din po yung laman po ng mga connection po. Salvation, sanctification, yung church, eschatology, hope. Yan. At napakahalaga nga po niyan na nag-shape itong truth na to sa ating pamumuhay. Wala pong kwenta itong mga bagay na to kung hindi nag-shape ng pamumuhay po natin. Ano? Yan. Kaya po ito yung challenge sa atin. Remain steadfast in the gospel, pursue life of holiness, love one another, live with hope in Christ's return, practice spiritual discipline, and trust the faithful provision of God. Ngayon po, daanan natin ng mabilis yung 2 Thessalonians kasi maikli lang naman po ito. Ano? So, ang purpose po ng 2 Thessalonians ay para nga po ipaunawa lalo yung second coming po ng ating Panginoong Hesukristo. Para itama yung mga maling katuruan tungkol sa eschatology o sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At konting trivia lang po dito sa 2 Thessalonians ay merong mga nagsasabi na itong 2 Thessalonians ay kakaibang sulat din. May nagsasabing pseudonymous ito, may nagsasabi na ayon kay Harnack, ang sabi niya na itong 2 Thessalonians daw ay maaaring sinulat para sa mga Hudyo at yung isa naman sinulat para sa mga Hintil. Pero hindi po pwedeng mangyari yun. Kasi kahit kailan hindi gagawin ni Apostle Paul na sumulat para sa mga Hudyo at sumulat para sa mga Hintil lang. Kasi siya nga yung nagsasabi na there is wala nang pinagkaiba, no distinction, ano po, no separation sa Jews, Gentiles, men, women, sa slaves, masters, ano po, wala nang pinagkaiba. Kaya hindi po pwedeng mangyari yung theory ni Harnack na ito po ay nasulat para sa mga Hudyo yung isa para sa mga Gentile. Ano po? At ito nga pong mga theory na ito ay walang basehan. May nagsasabi na pseudonymous po ito, pero naniniwala naman tayo na ito po ay sulat din talaga ni Apostol Pablo. Sapagkat mababasa po natin sa 2 Thessalonians yung paunang pagbati ni Apostle Paul. Ano po? Sabi niya dito, mula kina Pablo at Silas sa Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica
na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Yan. So dito po, pinakita na si Apostle Paul ang sumulat, though meron talagang theory na pseudonymy or pseudonymous itong 2 Thessalonians ay ito naman hindi po napatunayan. Ano po? Mas pinagtibay po dito sa 2 Thessalonians yung eschatological truth na itinuturo po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. At binanggit nga po dito na ayan, yung palalagayan po ng mga taga-Thessalonica nung panahon na yon, tulad po ng pinag-aralan natin kanina, na dumadaan po sila sa persecution at doon sa pag-iisip ano ba yung mangyayari talaga sa second coming ni Jesus. Paano yung mga tao na gumagawa sa amin ng masama, ano yung gagawin sa kanila ng Diyos? Bakit may mga masasama na nagpapatuloy sila sa kasamaan, parang hindi naman sila pinaparusahan ng Diyos? Ano yung mangyayari sa kanila? Pero makikita po natin dito sa 2 Thessalonians, ano po, na mayroong tinatawag na divine retribution. Ano po? Sabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos. Di ba? So, pag nakita natin yung justice ni Lord, makikita kasi natin si Lord ay God of love. Pero alalahanin natin na sa love ni Lord, nandoon, ano po, yung grace, yung mercy, at yung pagiging just ni Lord. Kasi holy siya eh. Di ba? So, yung grace and mercy ni Lord, abound, nag-a-abound, abundant siya sa panahon po natin. Na kahit sobrang tindi ng kasalanan, dahil may grace si Lord, walang kasalanan ang nakakaangat sa grace ni Lord. Diba? Lahat ng mga taong lumalapit, pinapatawad ni Lord. Kinakalimutan yung kasalanan. Ano po? Pero, pagdating ng panahon, sa sukdulan, ano po, ng panahon na ibinigay ng Diyos para ipahayag ang kanyang biyaya at awa, darating din ang panahon ng paghukom. Kaya nga sabi dito, makatarungan ng Diyos. Ano po? Sabi po dito, gagawin niyang karapat-dapat. Ano po? Sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Yan. Na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Grabe, intindi po ano? Ito pala yung kahantungan ng mga taong hindi sumasampalataya. At ito po ay hindi vengeful word. Ito po ay truth. Hindi lang para mag-isip ng masama itong mga taga-Thessalonica sa kanilang mga kaaway, pero dapat mas lalo sila maawa sa kanila. Kasi yung ginagawa sa atin ng mga taong pag-persecute, mas matindi pa ang paghihirap na mararanasan nila pag ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng parusa. Kaya nga magalak tayo kapag may mga taong nagpe-persecute sa atin kasi alam natin ang kahabagan ng Diyos mas lalo nating mararanasan. 'Di ba? Hindi natin kailangan ipagtanggol yung sarili natin. Pero kapag tayo gumante sa gumawa sa atin ng masama, ano pang igaganti sa atin ng Panginoon? Ano po? Kung yung mga gumagawa ng masama ay gagawan din natin ng masama, wala din tayong pinagkaiba sa kanila. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit may mga taong gumawa sa atin ng masama, magpatuloy tayo sa walang sawang paggawa ng mabuti. Ano po? Yun yung nais ng Panginoon. Yan. Kaya dito po sa Thessalonians, makikita po natin sa 2 Thessalonians, yung points ng 2 Thessalonians, yung righteous judgment ni Lord, yung sovereign timing ng pagbabalik ni Lord, yung steadfastness ng katotohanan na ito na ipinahayag sa pamagitan ng mga apostol, yung katapatan sa pamumuhay ng isang Kristiyano, ano po, ng mga taong naging pamananampalataya kabilang sa pamilya ng Diyos, at makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus,
Bibigyan tayo ng Panginoon ng discernment against deception and hope rooted in the sovereignty of God. Sabi sa verse 9 ng chapter 1, magdurusa sila ng walang hanggan, kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon sa dakila niyang kapangyarihan. Grabe. Yung mapalayo nga lang tayo sa bahay natin, kung saan nakakakain tayo ng libre, nakakatulog tayo ng libre, nakakakilos tayo ng libre, o maaaring may magsabi sa inyo, Pastor, hindi libre sa amin kasi ako nagbabayad ng bills namin, akong ganito, akong breadwinner ng pamilya. Pero aminin natin, ano po, pag nasa realm tayo ng presence ni Lord, sa provision ng Panginoon, nandun yung buhay eh. Diba? Tayo, para tayong isda, na tumatalon-talon sa lupa, kasi hindi tayo makahinga. Ang Holy Spirit, binigyan tayo ng buhay, nilagay tayo sa tubig. Yung tubig, yun yung presence ni Lord. Diba? Doon tayo nakakahinga, doon tayo nakakakilos, doon tayo mayroong kalayaan. Pero kapag ang isang tao wala sa presence ng Panginoon, hindi siya makakahinga, unti-unti siyang mamamatay. Di ba? At ito yung ganitong klaseng pagdurusa ang mararanasan ng mga tao. Pag nahiwalay sila sa presensya ng Panginoon, sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon, yung kapahamakan na hindi nila ine-expect ang mararanasan nila. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung mangyayari sa Great Tribulation, hindi pa yun nangyayari sa kasaysayan ng mundo. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. Ibig sabihin niya, lahat paulit-ulit lang nangyayari. Nag-iiba lang yung version, pero paulit-ulit na nangyayari. Pero imagine niyo po, mga kapatid, yung mangyayari sa Great Tribulation ay hindi pa nararanasan ng kahit sino sa sangkatauhan. Ganyan katindi. Sinabi ni Jesus, magdaranas tayo ng mga tribulation, pero yung tribulation na ito, may alin tulad natin sa persecution araw-araw. Yun yung tribulation natin. Pero yung great tribulation, ano po, yung matinding paghihirap, ano po, sa araw ng Panginoon, ano po, yung judgment day, yung day of the Lord na tinatawag. Hindi yan Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, hindi po. Ito yung araw na ang puot ng Diyos ay bubuhos niya sa lupa sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. At hindi to. Hindi pa nararanasan ng kahit sino. Ano po? Ang sabi po dito, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito. Parusya, ano po? Upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong pinahayag namin sa inyo. Ito po yung maganda. Pag sumampalataya tayo sa Panginoon, hindi na tayo magdaranas ng matinding paghihirap. Di ba? So dahil nandito pa tayo sa mundong to, mararanasan pa rin natin yung paghihirap na kaakibat ng pamumuhay sa mundong to. Di ba po? Pero, hindi mananatili yung paghihirap na yun. Kasi hindi habang buhay. Pang dito lang yun eh. Di ba? Pero pagka dumating yung kalubusan ng Panginoon, kahit nga umuwi tayo sa piling ng Diyos sa panahon na to, aaliwin na tayo ng Panginoon pag nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Eh. Di ba? Pero pag muling bumalik ang Panginoong Jesucristo, gagapiin niyang husto ang kamatayan at kasalanan at paghihirap. Pastor, hindi pa ba natatalo ang kasalanan, kamatayan, paghihirap? Natalo na ng Panginoon. Wala na nga kamandag yung pangil ng ng ahas eh. 'Di ba? Wala na nga kapangyarihan yung kamatayan. Totoo. Pag kinagat tayo ng ahas ni Satanas, masakit pa rin. Huwag nating gawing biro 'yon. Na sasabihin natin wala nang ngipin si Satanas, may ngipin pa rin siya. Wala na lang kamandag. Pag kumagat siya, masakit. Pero hindi iyon magdudulot sa atin ng kamatayang pangwalang hanggan. Dahil sumampalataya na tayo sa Panginoon. Yung kamatayan, kapangyarihan yun. Ano po? Yun yung development ng sin, di ba? Yung kasalanan ang nagdudulot sa kamatayan. Pero dahil pinalaya na tayo sa kasalanan, wala na sa atin ang kamandag ng kasalanan, kaya wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Grabe ano po? Ang tindi ng favor ng Lord.
sa mga tao na patuloy na sumasampalataya sa Kanya. At pinakita po dito na meron pong darating na suwail na tinatawag o yung Antichrist na tinatawag. Di ba po? Ang sabi dito, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail sa pagdating ng takdang panahon. Ngayon, paman ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggang di naalis ang humahad lang sa kanya. Kung maalis na ang humahad lang, malalantad na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya na ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Grabe. Ang tindi po ng gagawin ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Hindi niya lang tayo pinalaya sa kasalanan, pero talagang wawakasan niya yung nagkukos ng kasalanan. Ngayon po, may mga little antichrist na tinatawag kasi lahat ng hindi panig sa Panginoong Hesus ang tawag doon, antichrist. Pero kung paanong may tribulation at great tribulation, meron ding antichrist na pinaka-ultimate na antichrist. Ano po? Pero huwag niyong iisipin na, ibig sabihin may tribulation, may great tribulation, may mga antichrist ngayon, tas may mga ultimate antichrist. Siguro meron ding rapture, tas may ultimate rapture. Ay, wala pong ganun. Ano? Ang rapture po, isang beses na mangyayari yun pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ano? Lahat tayo sama-sama na. Hindi yung paunti-unti si Lord na kumukuha. Yan, kaya kailangan maging maingat tayo. Ngayon may mga magbabalita na may mga nawawala daw, tapos may mga magsasabi na, nag-rapture na siguro ba? Bakit di tayo kasama? Hindi po pwede mangyari yun. Kasi tayo, genuine yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Alam natin na hindi tayo may iwan. Pwede nating malaman na tayo ay tunay na ligtas. Ano po, dahil ang Panginoong Hesukristo ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas natin at ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa atin bilang paunang bayad. Ano po? Bilang katibayan ng ating kaligtasan na tinanggap. Di ba po? Maraming mga tao ang maghahayag ng mga kung ano-anong mga turo. Di ba? Ang sabi dito, huwag kayong maniwala. Huwag daw tayong maniwala. Marami ng mga tao naglagay ng date kung kailan dadating ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung mga tao na kumakagat sa ganun, madalas nasisira ang buhay. Bakit? Totoong dadating ang Panginoong Hesus eh. Pero dahil naniniwala tayo dyan sa mga ganyang sabi-sabi, nagkaka-damage yung ating hope and trust sa Panginoon. Ay, hindi pala to. Siguro ganito. Paano yun? Sabi ng pastor ko, ganito. Huwag nating gawing inerrant at infallible yung salita ng tao. Salita ng Diyos ang ating basihan. Huwag nating hayaan din na maging daluyan tayo ng confusion sa mga tao. Ang dala natin, pag-asa, hindi pagpapaasa. Kaya pag pinahayag natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ay tunay na babalik, huwag na tayo maglagay kung kailan. Encourage natin ang mga tao na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. May mga tao nagpapakilala sila ang Panginoong Hesukristo, sila lang ang may karapatang maghayag ng ganitong klaseng mga turo ng Panginoon. Grabe, nakakatakot po yun mga kapatid. Sobrang na-deceive yung utak ng mga taong naniniwala sa ganito. Pero inyo, nagbibigay sila ng oras, nagbibigay sila ng pera. Minsan inaabuso sila ng mga tao, mga religious leader na nagpapakilalang sila ay galing sa Panginoon. Pero hindi sila galing sa Panginoon. Bakit? Nanliligaw sila. Sa halip sila ay umakay ng mga tupa palapit sa Panginoon, nililigaw nila ang mga tupa ng Diyos. Ano po? Huwag tayo maniwala sa mga taong ganyan. May time na tinatawanan natin yung mga nagpapakilalang silang Kristo. Sa ibang mga lugar, maraming ganyan. Hindi lang si Kibuloy. Nagsasabing siya ang appointed son of God. Marami po. Marami. Ito nakakalungkot. Maraming naliligaw. Sakit sa puso. Maraming naliligaw. Dahil hindi naiingatan ang pananampalatayang ibinahagi sa atin. Maraming mga tao gumagamit ng Biblia na ito. Pero dahil ginagamit nila para sa sarili nilang kapakanan,
nakakapanligaw sila ng maraming tao. Alam niyo po, si Apostle Paul, ang dami niyang beses binanggit sa 1 Thessalonians chapter 2 na yung pangangaral nila hindi batay sa kamalian, sa masamang layunin, hindi sila ang hangaday manlinlang. Sila ay karapat-dapat nakatiwala ng Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang naging daan para sila maging karapat-dapat. At napakaraming bagay pa. Pwede niyo pong basahin yon. Yung makikita niyo po dito yung right heart, yung right motive, yung working and serving for the Lord, at yung pureness of intention, yung pastoral care, yung heart ni Apostle Paul. Ito yung dapat maging puso ng mga lingkod ng Diyos kahit sa panahon natin. Pwede nating pag-argumentuhan yan. May mga tao na mahilig sa ganyang usapin. Pero ang tanong ba, naniniwala ba tayo na mayroon pang rapture? Meron pa bang pagdagit na magaganap? Meron pa bang pagkuha sa atin na magaganap? Basahin na natin yung galing sa Word of God mismo. Yung pagsalubong sa Panginoon sa himpapawid, magaganap pa ba yan? Literal bang pinaniniwalaan mo yan? Literal ka bang naniniwala na dadaan pa ang mundo na ito at ang mga taong di sumasampalataya sa Great Tribulation, sa isang matinding paghihirap? May mga taong hindi na naniniwala dyan sa rapture. May mga taong hindi na naniniwala sa Great Tribulation. Nangyari na daw yan noon. May mga taong na hindi naniniwala na si Jesus Christ magkakaroon ng millennial reign. Nanghahari daw si Lord sa puso natin. Totoo naman yun, pero hindi pa yun yung kalubusan ng paghahari ng Panginoon. Mayroon pa, anong paniniwala ng iba? Literal ba talagang babalik si Jesus? Literal si Jesus. Literal din siyang umakyat sa langit. Nagsabi siyang literal kung paanong siya umakyat, ganun din siya babalik. Tapos sasabihin natin, di mangyayari yun. Mga kapatid, nakakalungkot. Diba? Dahil dun sa maling pag-unawa, dun sa mga bagay na ito, naaapektuhan yung ating buhay. Palagi ko nga pong binabanggit dito yung orthodoxy, right teaching, orthopraxy, right practice, at orthokoinonia, yung right fellowship. Hindi pwedeng mangyari yung tatlong bagay na yun kung mali yung pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos. Ano po? At pagdating sa mga bagay na ito, alam natin na ito ay hindi kathang-isip lamang o figurative. Ito ay literal na magaganap. Merong literal na pagkuha o pagsalubong sa Panginoon, sa himpapawid, sa mga sumasampalataya. May literal ding paghihirap, matinding paghihirap para sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi ang mga Kristiyanong pinananahan ng Banal na Espiritu Santo dito sa mundong ito na nagkukos ng peace. Biruin mo, nasa atin yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa atin nananahan bilang mga mananampalatayang Kristiyano itong bunga ng Espiritu Santo. Tanggalin mo ang mga mananampalataya sa mundo. Ang pananahan ng Banal na Espiritu Santo sa paraan ng ganong klaseng pamumunga, puro chaos ang mangyayari sa mundo. Kaya nga pasama ng pasama at sasama pa ng sasama ang mga tao. Diba? At nangyayari na po yan ngayon. Yung mga bagay na inakala nating parang imposible noon, yung technological advancement, yung advancement ng knowledge na meron tayo ngayon, yung artificial intelligence, grabe ang tindi po ng ginagawa ng mga tao sa mundo natin ngayon. Diba? Tayo, nakakatakot kung iisipin. Nakakatakot yung nangyayari sa mundong to. May mga pinakikinggan nga po akong podcast tungkol dyan sa mga ganyan, Anthropic, yung creator ng ChatGPT at ibang mga AI, pagka daw itong mga AI na ito ay naging talagang parang robot na merong sarili nilang pagdidesisyon. Po? Ang tindi, ang tao gumagawa ng isang bagay o isang construct na nakabase sa image ng tao. We are made in the image of God. Tama? At may kakayahan tayong maging banal sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kasi niredeem tayo ni Jesus. Niredeem niya yung image na yun. Pero tayo, yung makasalanang tao, gumagawa ng replicate ng pagiging makasalanan natin. Biruin mo yung isang AI, hinak niya yung kanyang competitor. Kasi nakawala siya doon sa restriction na inilagay sa kanya. Imagine mo yon.
Hindi pa nagma-manifest yung pinaka-perfect na model nitong mga ganitong klaseng development ay nagma-manifest na yung evil intentions. Walang masama sa technological advancement, pero makikita natin kung saan pupunta ito. Diba? Sapagkat ang tao ay masama. Sapagkat ang puso ng isang taong hindi nakapailalim sa Panginoon ay punong-puno ng kasamaan. 'Di ba? Pero salamat na lang. Tayo po ay nasa Panginoon. Kahit yung technological advancement, ginagamit ng Diyos para i-spread yung gospel. 'Di ba? Darating ang panahon na magkakaroon na ng counterfeit sa truth. 'Di ba? Sobrang tindi na ngayon. Mukha mo, pwede mong ilagay sa isang video. 'Di ba? Nakakatuwa 'yan. At gagawa tayong sarili nating istorya. Pamagitan ng mukha natin kahit di na tayo magaling umacting, a-acting na yung AI para sa atin. 'Di ba? Pero nang nakakatakot diyan, pwedeng gumawa ang AI ng isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. At siraan ka sa pamamagitan ng mga bagay na 'yon. 'Di ba? Yan yung mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon. At mas marami pang pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon. Ang tanong, may mga tao pa bang maniniwala sa Biblia? Ito, mga Bible natin ngayon. Darating ang panahon, mape-phase out lahat ng hard copy nito. Kung alam niyo yung Book of Eli yata yun, kung hindi ako nagkakamali, na talagang tumindi yung pangyayari sa mundo. Nawala lahat ng mga printed books. 'Di ba? Nawala lahat ng mga printed books. Pero yung movie na yun, pag na-search nyo, yung hawak niya ay Bible na yung para sa mga bulag. Kasi bulag pala yung nagdadala nun. Tapos nasa ulo niya yung Bible sa pagbasa ng pagbasa. Dadating yung time, kahit yung mga digital Bible natin, kaya huwag tayong magpakakampante, gamit ng digital Bible, no? Dadating yung time na yung mga digital Bible natin, i-edit nila yan. Unti-unti nilang babaguhin yan. Pero salamat, may mga faithful pa rin tayo ng mga theologians, mga Bible scholars na talagang pinipreserve yung truth ng Bible. 'Di ba? Kaya kailangan natin magkaroon ng discernment para hindi tayo ma-deceive ng kaaway. 'Di ba? Ang sabi dito, pag dumating ang Antichrist, kung si Jesus may coming, may parusya, ang Antichrist may coming din. 'Di ba? At pag dumating siya, ipapakilala niya sarili na para siyang si Jesus. Kaya yung ginawa ni Jesus na miracles, magka-counterfeit siya sa mga miracles na yon, pero hindi niya maka-counterfeit ang truth. Kasi ang truth is absolute and objective. At ang truth ay nag-originate sa Diyos. 'Di ba? Walang ibang pinagmumulan ng truth kundi ang Diyos. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, dapat may discernment tayo, hindi basta nakarinig tayo ng preaching, oo, maganda 'yan. Sige, gagamitin namin 'yan sa church. Hindi basta nakarinig tayo, mahusay itong preacher, ito ay nagpe-preach ng mga ganito, invite natin to. Hindi. I-test natin yung truth, i-test natin yung spirit, i-test natin yung validity ng kanyang faith. Tingnan natin kung talagang kanyang dinadala ay sa mabuting balita ng Panginoon. Maging katulad tayo ng mga taga-Berea na pag umuwi sila sa bahay, tinitingnan nila ang sinerba sa amin ng nagturo na ito ay talagang katotohanan mula sa salita ng Diyos. At ito nga po yung nais ng Panginoon, na magkaroon tayo ng kasigasigan sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verse 9 hanggang 12, magdurusa sila ng walang hanggan sa kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang roon, kayo roon, sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong pinahayag namin sa inyo. Dahil dito, lagi namin kayong dinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at naway pagkaloob niya sa inyong lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinubunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kanyang
ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Ito yung nais ng Diyos, na lubos natin siyang makilala at lubos natin siyang masunod. Yan po, muli po may chart tayo. Binanggit ko na po kanina yung tungkol sa chart. Ano po? At yan po yung conviction, yung righteous judgment ni Lord, pagbabalik ni Lord. Itong mga bagay na to nabanggit na po natin din kanina. Ano? Ayan. So, katulad po ng binabanggit natin, ito yung mga challenges na dinadaanan nila. Pero alam niyo po, pinakamatinding challenge sa atin, hindi persecution. Ang pinakamatinding challenge sa isang mananampalataya, mabuhay na banal sa harap ng Panginoon. Madali yung persecution eh. Hindi in a sense na madali. Ano? Ibig sabihin, bearable siya. Kaya nating magtiis sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos na hindi magalit, hindi makapanakit, hindi makapagsalita ng masama, hindi makaganti. Pero yung mabuhay ng banal, ito ay personal kasi sa Panginoon. Kaya ito, tulungan nawa tayo ng Panginoon maging tapat sa mga bagay nito. Ano po? Ayan. At yung connections nga po nito, makikita natin kung paanong ito'y konektado sa Old Testament, sa New Testament, sa sulat ni Paul at sa ibang mga bagay. At yan, gusto ko pong banggitin tong area na to, yung connection sa Book of Revelation, yung final judgment and victory over evil. May mga tao sinasabi, kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan? Bakit ayaw niyang tapusin ang kasamaan? Sa totoo lang, tinapos niya na. Tapos na yun eh. Pero hindi pa lubos. Ito yung maganda. Tinapos niya, lulubusin niya. Sinimulan niya, tatapusin niya na mayroong pangalan. Ano po? Kaya ito po nawa ang mag-shape sa atin. Makita natin yung calling natin sa Panginoon. Manghawakan tayo sa salita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Maging spiritually discerning tayo, mga genuine Christians na mayroong hangad na maghayag ng mabuting balita, hindi lang makipagtalo sa maraming alam sa theology. Ano po, sineshape tayo dyan eh. Mahalaga naman yon. Pagtanggol natin yung pananampalataya natin. Pero wag yung tayo yung parang naghahamon ng away. Lalo na sa atin na nakakapag-aral sa Bible School. 'Di ba? Natin mabalanse yung truth kaysa i-display yung knowledge natin. Mas mainam pa na alam natin ang katotohanan kaysa maging matalino sa mga bagay ng ano po? Kasi mas pinipili ng Panginoon yung mga taong nagpapakumbaba kaysa nagmamataas. Ito po yung maging buhay natin na maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo ay maging maalalahanin sa iba. Yan, at binanggit nga rin po dito sa 2 Thessalonians, yung babala laban sa mga tamad. Ano, sabi dito, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan niyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na binibigay namin sa inyo. Hindi po sinasabi dito yung pagtatrabaho lang. Ito yung mga taong ayaw magpahayag ng mabuting balita at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Ang sabi nga po ni Apostol Pablo dito, na kung mayroong mga tao na hindi susunod sa katuroang ito, sabi niya dito, maaring mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. At huwag kayong makinasama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit, huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway, sa halip pagsabihan niyo siya bilang kapwa mananampalataya. Hindi ibig sabihin alisin sa church. Ano? Ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, spiritual discipline. Ito po ay disciplinary action. Ano? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, huwag makisama sa kanya. Ibig sabihin, huwag makiisa sa ginagawa niyang kasamaan o hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero paalalahanan siya bilang kapatid sa pananampalataya. Yan. At ito na pong huling bahagi natin. Ano? Na ang Diyos ang patuloy na tumulong sa atin para may pamuhay ang kanyang mga salita. Gusto ko lang pong basahin tong verse natin bago natin basahin yung pinaka. Ano? Faithful is He that calleth you, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Sabi po dito sa Tagalog, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Basahin natin yung benediction. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos
na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. At dito po sa 2 Thessalonians, ang last verse po natin, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Sabi po sa Tagalog, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at ipagpapatuloy na sundin ang tinuturo namin sa inyo. Mga kapatid, isa po ang tiyak na mensahe ng sulat ni Apostol Pablo. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Muling babalik ang Panginoong Hesus dahil siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ay po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Dahil kami ay niloob mo na makakilala sa inyo at malaman namin ang mga hiwaga na ito na ipinakita mo sa amin, ipinahayag. Itong mga bagay na ito na nais makita at marinig ng mga propeta. Makita at marinig ng mga tao o Diyos sa lumang tipan, pero ipinahayag mo, Panginoon, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tinanggap ng mga apostol at mga disipulo, tinanggap ng mga naunang mga ama ng iglesia, at ngayon ay aming tinatanggap at aming ipapasa hanggang sa aming mga anak, mga apo, hanggang sa mga susunod na henerasyon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ikaw ay tapat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi kamatayan ang katapusan ng buhay na ito. Ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Ngunit dahil kami buhay, Panginoon, gamitin mo ang aming buhay para sa karangalan ng pangalan mo. At ingatan niyo po nawang palagi ang mensaheng ito sa aming puso. Maging ilaw at asin kami ng sanlibutan at ang iglesyang kinabibilangan namin ay tunay na umabot sa espiritual na kalalagayan ng mga tao sa aming paligid. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag matangay ang mga pinagkatiwala niyo po sa amin ng mga taong mayroong dalang hindi mabuting balita, Panginoon. Ang dalangin po namin, matagpuan niyo po kami nagtatapat sa pagpapakain, pag-aalaga, Panginoon, at pangangalaga ng mga pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Ang dalangin po naming Diyos na kung may nanghihina, palakasin po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa. At kung mayroong kulang sa karunungan, punuin niyo po kami ng karunungan nagmumula sa inyo. Malapit na po kayong bumalik. Nawa, O Diyos, mangyari palaging dakilang kalooban niyo at matagpuan niyo po kaming nagtatapat. Salamat po aming mabuting Ama sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa katagumpayan, kaligtasan na amin ang tinanggap. Panginoong Hesus, bumalik na po nawa kayo. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Diyos at pwede na po tayong dumako sa ating question and answer or sharing time. God bless po.